Manatili po tayong nakatayo bilang paggalang sa pagbasa ng salita ng Diyos. Ang ating pong scripture reading sa umaga po na ito ay matatagpuan sa Matthew chapter 7 verses 7 to 11. Matthew chapter 7 verses 7 to 11. Again, our scripture reading for this morning is Matthew chapter 7 verses 7 to 11. Naka-flash din po yan sa ating screen, I believe. And I will be reading from the English Standard Version of the Bible. Samahan po ninyo ako sa pagbasa sa buhay at banal na salita ng Diyos. Matthew chapter 7 verses 7 to 11. Ito po ang sinasabi ng Panginoong Jesus, "Ask and it will be given to you. Seek and you will find. Knock and it will be opened to you. For everyone who asks receives, and the one who seeks finds. And to the one who knocks, it will be opened. Or which one of you, if his son asks him for bread, will give him a stone? Or if he asks for a fish, will give him a serpent? If you then, who are evil, know how to give good gifts to your children, how much more will your Father who is in heaven give good things to those who ask Him?" May the Lord add blessing to the reading of His Word. Kayo po'y makakaupo na. Tayo po'y magsimula sa ating pananambahan sa salita ng Diyos sa pamamagitan po ng panalangin. Let's pray. Amang banal, salamat po muli mo kaming idinako sa lugar na ito upang sambahin ka. Salamat sa mga katotohanan na aming inawit, nagpapatunay na tunay kayong dakila at mabuti. Salamat sa aking mga kapatid na nandirito. Idinako mo sila, Panginoon, upang makinig sa inyo pong tinig. Katulad po ng aming laging mga panalangin, Lord, address your people right now. You summoned us into your presence because you are our King, our Lord, our Savior. At hindi po kami magsasawang ipanalangin, O Diyos, ang mga wala kay Kristo na nasa aming kalagitnaan. Iligtas mo po sila. Grant them faith and repentance so that paglabas po nila sa bulwagan nito, dala-dala po nila ang kaloob na kaligtasan, ang kaloob na buhay na walang hanggan na kay Kristo lamang matatagpuan. Pagpalain mo ang aming pagsamba. Dalangin ko din po ang aming mga kapatid na hindi po namin kasama ngayon. Be with them, Panginoon, anuman ang kanilang kalagayan, anuman ang kanilang mga pinagdadaanan, anuman po ang kanilang ginagawa, pagpalain mo din po sila. At dalangin namin, O Diyos, na lagi mo pong ibigay sa aming mga puso at aming mga isip ang pananabik na kayo'y masamba bilang isang simbahan. Kaya naman dalangin namin, O Diyos, puspusin mo po kami ngayon ng inyong kagalakan so that we may receive with joy and with gladness your word for us this morning. Pagpalain mo kami, Panginoon, para lamang sa kaluwalhatian ng iyong pangalan, sa pangalan lamang ni Jesus. Ito po ang aming dalangin. Amen and amen. Again, ang atin pong sermon ngayon, kung mapapansin po ninyo, hanggang sa ating anniversary sa January 25, no, mga sermon series break or mga isolated sermons, no? At ngayong umaga, ang pamagat po ng ating pag-aaral ay Ask God. No, napakasimple lang ng pamagat ng ating topic for this morning. Ask God mula po sa Matthew chapter 7 verses 7 to 11. Kapag po kayo ay tinanong, ano ang iyong motivation sa pananalangin? What is your motivation for prayer? Siguro madami sa atin kapag pinag-isipan natin, kapag tinanong natin ang ating mga sarili, tinanong natin ang tanong na yan, bakit ba tayo nananalangin? Ano ba ang ating motibasyon sa pananalangin? I believe marami sa atin ang makapagbibigay ng mga iba't ibang kasagutan. Sapagkat marami naman talagang dahilan ng mga tao kung bakit sila nananalangin. At tayo bilang mga mananampalataya, I believe marami tayong mga dahilan kung bakit tayo nananalangin sa Diyos. When we pray because most of the times we have a need that must be provided for. Usually, yan yung reason kung bakit tayo nananalangin. Lumalapit tayo sa Diyos na dala-dala ang ating mga kahilingan
sapagkat meron tayong mga pangangailangan. Normal lamang po yun kasi bilang mga tao, talaga namang tayo ay may iba't ibang uri ng pangangailangan. And we bring those needs to God in prayer. Sometimes naman, we pray because prayer gives us an inner sense of peace and calmness in the midst of our troubled world and our troubled schedules. Kailangan mo talagang manalangin kapag nakita mo yung schedule mo for the day, kapag nagbiyahe ka, nag-commute ka, o nag-drive ka, katakot-takot na traffic ang ma-encounter mo, kailangan mong manalangin so that the Lord will move into your heart and into your mind to give you peace and calmness. Usually, yan yung mga dahilan natin kung bakit tayo nananalangin. Pero syempre, alam po natin na the reason why we pray is because the Scripture commanded it. We pray because prayer is commanded by God in Scripture. Inutusan kasi tayo ng Diyos na manalangin. Bagamat alam din po natin na bago pa natin buksan ang ating mga kaisipan, alam na ng Diyos ang ating sasabihin, alam na niya ang ating mga magiging panalangin, alam na niya yung ating mga pangangailangan, and yet, maliwanag sa ating mga Biblia, maliwanag sa salita ng Diyos that we are commanded to pray. And in our passage for today, the Lord Jesus Christ commanded us to come to God and ask Him for anything that we might need. Kung mapapansin po ninyo, no, napaka-emphatic ng sinabi ng Panginoong Jesus. Nung tayo sa ating passage kanina, asked and it will be given to you. Kino-communicate sa atin na ang mga mananampalataya, ang mga disipulo ng Panginoong Jesus ay dapat lumapit sa ating Ama sa Langit na dala-dala ang lahat ng uri ng panalangin sapagkat ang Diyos ay handa at willing na pakinggan at sagutin ang ating mga panalangin ayon sa kanyang mabuting pagpapasya at ayon sa kanyang mabuting kalooban. In our text, our Lord teaches us about the goodness, the graciousness, and the generosity of our Father in heaven. Kapag binasa po natin ng maigi yung ating mga talata, makikita natin na yung foundation ng pagtuturo ng Panginoong Hesus kung bakit dapat lumapit tayo sa Ama ay dahil sa katotohanan na siya ay mabuti, siya ay mahabagin, at siya ay generous. We can come to God in prayer with all kinds of petitions because God is good. God is able and God is willing to answer the prayers of His people. Mabuti po kasi ang ating Ama sa langit. God, who is the object of our prayers and petitions, is our perfect Heavenly Father. Napakasarap naman talagang lumapit kapag alam mo na yung nilalapitan mo ay hindi lang mabuti, hindi lang willing, pero able na tugunan ng pangangailangan mo. In our human relationships, alam natin yan. Marami tayong mga taong kilala na merong mabuting puso, na handang tumulong at may kakayanan na ipagkaloob yung tulong na kinakailangan ng mga lumalapit sa kanya. Pero alam niyo po, in reality, that pales in comparison to God who is our perfect Heavenly Father. Kung ang tao nga ay merong ganong disposisyon, how much more ang ating perpektong Ama sa Langit. At yan yung katotohanan na kino-communicate sa atin ng Panginoong Hesus sa ating mga talata. Our Lord is teaching His disciples and us to come to God and ask Him for anything that we might need. Ibig sabihin, hindi dapat mahiya ang mga mananampalataya.
na lumapit sa Diyos sa panalangin at humiling sa Kanya ng kahit anong mga bagay na sa tingin natin ay kinakailangan natin. Pero mamaya makikita pa natin yung dynamics nun. Kasi alam naman natin na hindi naman lahat ng ating mga kahilingan o mga ipinapanalangin sa Diyos ay yun talaga ang mabuti para sa atin. Pero ang point lang, tayo ay malaya na lumapit sa Diyos at humingi sa Kanya. Tayo ay merong kalayaan na manalangin sa Kanya sapagkat Siya ang ating mabuting Ama sa langit. The Lord Jesus Christ pointed out that our confidence in coming to God with petitions is because God is good. Kaya hindi tayo mahihiya. Kaya meron tayong lakas ng loob na lumapit sa Kanya sapagkat alam natin na mabuti ang ating Ama sa langit. In other words, the goodness, kindness, and generosity of our Father in heaven is the anchor of all Christian prayers and petitions. Mas nagiging meaningful ang pananalangin dahil sa katotohanan na mabuti ang Diyos. Mas nagiging makahulugan, mas nagiging mapayapa, mas nagiging masarap ang pananalangin sa Diyos sapagkat alam natin na Siya ay mabuti. God is generous. He is good. He is kind. We pray because God is good and gracious. And the text before us, Matthew chapter 7, 7 to 11, is not a blank check for our every material whim. It is a profound promise of access to our Heavenly Father for the good things necessary to live the righteous life Christ has just described in the Sermon on the Mount. So wag nating ititake itong passage na to, Matthew 7, 7 to 11, na isolated sa kanyang konteksto. Bahagi yan ng mahabang sermon ng Panginoong Hesus na nagsimula in Matthew chapter 5 at matatapos sa Matthew chapter 7. Bahagi yan ng kanyang sermon on the Mount. Kaya nga mahalaga na liwanagin din natin na itong pangako na ito ng Diyos na paglapit sa Kanya at paghingi sa Kanya ng kahit ano ay hindi nangangahulugan na para bagang gagawin nating genie ang Panginoon at didiktahan natin Siya. At hihiling tayo ng mga makasariling panalangin at therefore He is obligated to give those things to us. Hindi po yon ang point ng passage. The point of the passage before us is that yung mga mabubuting bagay na ipagkakaloob sa atin ng Diyos ay mga bagay na kailangan natin upang makapamuhay tayo ng may katuwiran at kabanalan na naaayon sa prinsipyo ng kaharian ng Diyos. At kung nagtatanong po kayo, saan ko ba, Pastor, mababasa yung mga prinsipyo ng kaharian ng Diyos? Well, you can start with this sermon. The Sermon on the Mount from Matthew chapter 5 hanggang Matthew chapter 7. Yun kasi yung buong konteksto nitong passage na to na atin pong tatalakayin. So, we come to God with our prayers and our request, not because He is a cosmic genie, but because He is our wise and sovereign Father who knows what is good and best for His children. Ang pagsagot naman ng Panginoon sa ating mga panalangin, 3 things lang naman eh. Yes, no, and wait. Diba? At usually, yung pagsagot ng Diyos sa mga panalangin natin ay hindi dun sa paraan na gusto natin kadalasan. Pero hindi po nangangahulugan na hindi sumasagot ang Diyos sa ating mga dalangin. Kahit na ang sagot niya ay no, that's still an answer.
Kaya po mahalaga na iangkla natin ang ating mga panalangin sa katotohanan na ang Diyos natin sa langit ay ang ating perpekto at soberanong Ama na nakaalam ng lahat ng bagay, and therefore, alam din kung ano ang mainam at kung ano ang mabuti para sa atin. Our text presents a call to prayer within the context of the Sermon on the Mount. It emphasizes persistent dependence on God rather than a focus on material desires. Yung kasing iba, no, mahilig silang mag-twist ng mga passages sa Bible to the point na nawawalan na ng kahulugan yung itinuturo ng salita ng Diyos. To the point na maging yung mga dakilang pangako ng Diyos sa kanyang salita ay ginagamit para pagsilbihan yung mga makasariling pagnanasa ng tao. But then again, that is not the focus, that is not the point of our text. Ito'y pagpapakita na bilang mga tao, kailangan natin ang Diyos. Kailangan natin ang kanyang habag, ang kanyang biyaya, ang kanyang pag-iingat, ang kanyang pagsusupply ng ating mga pangangailangan sapagkat on our own, we do not have the capacity, we do not have the ability para isupply ang ating mga pangangailangan. That's why we need to pray. Hindi natin kaya. So Jesus, in our passage, is emphasizing an earnest, ongoing persistence in prayer. A lifeline that reveals our deep dependence on Him and our Heavenly Father. This isn't a passive suggestion. It is an aggressive pursuit of God's will and provision for our lives. Ipinapakita ng passage po na to, ipinapakita ng Panginoong Hesus ang realidad na kailangan natin ng Diyos. At ipinapahayag natin ang ating pangangailangan sa Kanya sa pamamagitan ng ating mapagpakumbabang pananalangin na ipinapahayag natin ng may pananampalataya at pagtitiwala sa Kanya. Ina-acknowledge natin na mas marunong siya kesa sa atin. Kinikilala natin na mas mabuti siya kesa sa atin. Na mas alam niya ang mga bagay-bagay kesa sa atin. So we may not get the exact expectation na gusto natin sa ating mga panalangin, pero hindi nangangahulugan na hindi na mabuti ang Diyos. Kaya nga po, again, uulitin ko, kailangang nakaangkla ang ating mga panalangin sa tamang pagkakilala sa Diyos, sa tamang pagkaunawa sa Kanyang salita, at sa tamang pagkaunawa sa Kanyang pamamaraan kung paano siya nangungobyerno o nagro-rule sa ating mga buhay bilang Kanyang mga anak. Now, let's go to our point number 1. Una, makikita po natin dito, the grand invitation in verse 7. The grand invitation. Sabi ng Panginoong Hesus in verse 7, ask, and it will be given to you. Seek, and you will find. Knock, and it will be opened to you. Straightforward lang ang sinabi ng Panginoong Hesus, di ba? Yung invitasyon niya sa kanyang mga alagad na humingi kayo at kayo'y makatatanggap. Humanap kayo at kayo'y makasusumpong. Kumatok kayo at ang pintuan ay magbubukas sa inyo. This is the grand invitation. Now, the idea behind the word translated as asked, in verse 7, is a petition that acknowledges God as the giver who has the authority to grant the petition and the absolute dependence of the one making the petition. Kino-communicate nung sinabi ng Panginoong Hesus na asked, ang katotohanan na kapag tayo ay lumapit sa Diyos, kasama sa ating paglapit sa Kanya ang pagkilala
na ang Diyos ang pinagmumulan ng lahat ng bagay at siya rin ang may kapangyarihan na ibigay yung ating hinihingi. In other words, when we come to God in prayer, we must recognize His sovereign authority to answer the prayer sa paraan na sa tingin niya ay mainam at mabuti. Ibig sabihin mga kapatid, hindi natin pwedeng diktahan ang Diyos kung paano niya sasagutin ang ating mga panalangin. Hindi natin pwedeng pangunahan ng Diyos sa kanyang timeline pagdating kung paano niya tutugunan at bibigyan ng kasagutan ang ating mga panalangin. Kaya nga when we pray, prayer ought to be a posture of humility. Bakit po ganoon? Kasi tayo ang humihingi sa Diyos. Tayo ang may pangangailangan sa Kanya. Hindi po siya ang may pangangailangan sa atin. Makinig po kayong mabuti, hindi po kailangan ng Diyos ang ating mga panalangin. Bagamat iniutos niya na kailangan tayong manalangin sa Kanya, pero hindi po yun para sa Kanyang kabutihan. God is infinitely perfect and sovereign. Wala po siyang pagkukulang sa Kanyang sarili bilang Diyos. Pero ang pag-uutos niya sa atin na lumapit sa Kanya at dumalangin ay kapahayagan din ng Kanyang mabiyayang disposisyon para sa atin. Kasi alam ng Diyos na sa bawat sandali ng ating buhay, kailangan natin siya. It means that part of our prayers and petitions to God is the recognition of His absolute authority and His absolute right to dispense gifts to His people who are asking for it. Ibig sabihin mga kapatid, wala pong spoiled brat sa mga anak ng Diyos. Yung postura natin kapag lumalapit tayo sa Kanya, kapag humihiling tayo sa Kanya ng kahit anong bagay, it is not the posture of an entitled child, but rather a humble servant. Yes, mabuti ang Diyos. Natutuwa ang Diyos na bigyan ng kasagutan ng ating mga panalangin. Natutuwa ang Diyos kapag lumalapit tayo sa Kanya at humihiling sa Kanya. But at the same time, kailangan din nating unawain ang katotohanan na at the end of the day, siya ang hari at hindi tayo. Siya ang Diyos at hindi tayo. It means that when we ask something from God in prayer, our posture must be of both reverence and confidence. Dalawang bagay, pareho na dapat meron tayo as we pray to God. Ano dapat ang postura natin kapag mananalangin tayo sa Diyos at hihiling sa Kanya ng kahit anong mga bagay? Ang ating postura ay dapat meron tayong banal na pagkatakot sa Kanya and at the same time meron tayong confidence kasi malaya tayong makakalapit sa Kanya at alam natin na hindi tatanggihan ng Diyos ang ating mga panalangin. So yung dalawang bagay po na yon ay dapat both present when we pray to God. So the command to ask, seek, and knock is a call to persistent, dependent prayer for the spiritual resources needed to live the righteous life described in the Sermon on the Mount. Kaya nga po yung paglapit natin sa Diyos sa panalangin, hindi para alam mo yun, para bigyan ng kasagutan ng Diyos yung mga pangsarili nating kagustuhan. The Lord may sometimes give what we want. Pero ultimately, ang disenyo ng Diyos sa ating mga panalangin at yung disenyo niya ng mga bagay na hihilingin natin sa Kanya ay mga bagay na magagamit natin upang makapamuhay tayo ng may katuwiran
at kabanalan sa kanyang kaharian. Because again, the context of this passage is in the Sermon on the Mount. Ano dapat ba ang itsura ng pamumuhay ng mga anak ng Diyos? So it is a call to persistent, active dependence on God through prayer. Kasi mga kapatid, it is impossible to live the Christian life. Maraming tukso, maraming pressure tayong kakaharapin sa mundo na ito. Kaya nga kailangan natin ng pananalangin. Kailangan natin ng habag at biyaya ng Diyos that will sustain us to live the Christian life. So we view this passage not as a blank check for material desires, but as an invitation to God's children to rely continually on their Heavenly Father for good gifts, specifically the empowering presence of the Holy Spirit and wisdom. Ano ba yung pinakamainam na kaloob na sinasabi ng Panginoon dito na ibibigay ng Diyos sa mga humihiling sa Kanya? I believe it is the gift of the Holy Spirit and it is the gift of wisdom. Kasi ang banal na Espiritu ang magbibigay sa atin ng empowerment and enablement to live in such a way that will glorify God. Ibig sabihin, the Holy Spirit will equip us to live the Christian life. So dito makikita po natin yung dynamics ng ating pamumuhay bilang mga mananampalataya at yung connection nito sa pananalangin sa Diyos. So the invitation of Jesus to us to come to God and ask Him for anything we need is a response to the good and gracious character of God as the giver of all good things. Dahil kilala natin ang Diyos, dahil alam natin na Siya ay mabuti, dahil alam natin na Siya ay matalino, dahil alam natin na Siya ay mabiyaya at mahabagin, that because we know that He delights in answering our prayers. Ano yung tugon ng mga mananampalataya? Pananalangin at paglapit sa Kanya. So God is willing and God is able to grant the petitions of His children because He is infinitely wise and powerful. God is infinitely wise and powerful. Let's go to point number 2. The gracious promises. The gracious promises. Mababasa po natin yan in verse 8. Sabi ng verse 8, "For everyone who asks, receives, and the one who seeks, finds, and to the one who knocks, it will be opened." No, the gracious promises. Yan ang pangako ng Panginoong Hesus kapag daw tayo ay lumapit sa Ama na merong banal na pagkatakot at confidence. Mabiyayang pangako na ang ating mga panalangin ay magkakaroon ng kasagutan sapagkat mahabagin at mabiyaya ang ating Ama sa langit. Our Lord gave us the assurance that when we ask God in prayer, He will answer. God will answer. Ano man po yung maging itsura ng pagsagot ng Diyos sa ating mga panalangin, meron at meron siyang kasagutan. But then again, babalik pa rin ako sa sinabi ko kanina. Kaya nga kinakailangan na ang ating mga panalangin ay nakaangkla sa tamang pagkakilala sa Diyos. So that when the Lord gave the answer, and the answer is no, hindi sasama ang loob natin sa Kanya. Hindi natin siya pagbibintangan na hindi mabuti at hindi nakikinig.
Because we know that He is infinitely wise. And therefore, alam niya ang mas mabuti, ang mainam para sa atin. Now, verses 8 and 11 highlights the reality that our Heavenly Father is generous. Mababasa din natin yan in verse 11, di ba? Ipinapakita ng mga talata na yan ang katotohanan that our Father in heaven is generous. God is not stingy nor uncharitable. He loves to give and to provide for the needs of His children. Nakaka-encourage at nakaka-amaze ang katotohanan na ang Diyos ay hindi kuripot. Na ang Diyos ay nagagalak na magbigay ng mga pangangailangan ng kanyang anak. The Lord loves to bestow gifts to His children. Kaya nga, ang encouragement sa atin ngayon is all the more we ought to pray. All the more we must pray and offer to God our petitions at yung ating mga requests sapagkat alam natin na hindi niya tatanggihan ang ating mga panalangin. The phrase, everyone who asks receives, underscores the universality of God's promise of provision. Hindi po nagtatangi ang Diyos. Walang favoritism sa Kanya. Lahat ng mga humihiling sa Kanya ay Kanyang pagkakalooban. Even those people who are not yet His children, ipinoprovide niya ang mga pangangailangan nila. Diba? In theology, we call that common grace. Common grace to all people regardless kung Kristiyano o hindi Kristiyano. Lahat ng mga mabubuting bagay na tinatanggap ng mga tao, kahit na sila pa ay hindi pa mga mananampalataya, ay bunga pa rin ng biyaya ng Diyos, nag-uugat sa kanyang kabutihan bilang manlilikha. So Jesus is teaching us in this passage that God is willing to respond to the prayers of His children. He is willing and God is able na tugunan ang panalangin ng kanyang mga anak. So mga kapatid, our prayers and petitions do not go to an indifferent king, but to a loving Father who is willing and happy to provide for our every needs and desires. Hindi po indifferent ang Diyos. Meron po siyang pakialam sa atin. Alam niya yung ating mga pinagdadaanan. Alam niya yung ating mga sitwasyon. He even knows how we speak when we are desperate. Kaya nga po, ang encouragement sa atin is to offer to Him all kinds of petitions and prayers. Dalhin sa Kanya ang lahat ng mga bagay. Sabi nga ni Apostol Pedro, cast all your anxiety to Him because He cares for you. Ganyan po ang Diyos natin sa langit. Ganyan po ang ating Ama sa langit. So God is the righteous Father who loves to answer the prayers of His children. Now, the responses of God to our prayers are rooted in His sovereign goodness and infinite wisdom. Kailangan maunawaan talaga natin kung sino ang Diyos. Kailangan kilala talaga natin siya. Kasi nga po, yung mga magiging tugon ng Diyos sa ating mga panalangin, yung mga magiging sagot niya sa ating mga panalangin ay nakaugat hindi po sa ating sariling pagkaunawa sa mga bagay-bagay, kundi nag-uugat sa kanyang soberanong kabutihan at magpawalang hanggang karunungan. Ibig sabihin, may mga panalangin tayo
na ang pagsagot ng Diyos ay hindi yung pagsagot na nais natin. Uulitin ko po. Since God is sovereign and infinite in His wisdom, yung mga panalangin natin na Kanyang bibigyan ng kasagutan ay mga kasagutan na hindi yon ang ating gustong sagot o inaasahan na kasagutan. And that's okay. Bakit? Because we know that He is sovereign and He is infinitely wise. Marami tayong mga bagay na hindi natin makikita at hindi natin nauunawaan. But since God is sovereign and His wisdom is infinite, we have the confidence, anumang uri ng pagsagot ang ibigay niya, hindi man natin maunawaan at the moment, we know that that is what is good and what is best for us. Bakit? Because God is sovereign in His goodness and infinite in His wisdom and righteousness. Matalino ang ating Panginoon. Matalino ang ating Diyos. So the Lord may not answer our prayers according to our expectation. But we can be confident that whatever the form of His answer to our petitions, it is always what is infinitely good for us. At dyan po, papasok yung pag-exercise natin ng ating pananampalataya sa Kanya. Kaya nga, again, uulitin ko, kaya nga kinakailangan na dapat tama ang ating pagkakilala sa Kanya. So that when He gave the answer, at yung sagot niya ay yung sagot na hindi natin gusto, magtitiwala pa rin tayo sa Kanya. Hindi pa rin tayo susuko sa pananalangin. Bagkus mas lalo tayong lalapit sa Kanya at hihiling ng karunungan at pananampalataya na tanggapin yung Kanyang mabuting plano kahit hindi natin nauunawaan. Punta na po tayo sa ating point number 3, verses 9 to 11. The greatest generosity. The greatest generosity. Sabi po ng verses 9 to 11, or which one of you, if his son asked him for bread, will give him a stone? Or if he asks for a fish, will give him a serpent? If you then who are evil know how to give good gifts to your children, how much more will your Father who is in heaven give good things to those who ask Him? Ang galing ng kanyang sinabi, no? Ang galing ng pagtuturo ng Panginoong Hesus. Nagbigay siya ng comparison. Yung kayo nga, no, sa inyong mga anak, hindi kayo magbibigay ng bagay na hindi makabubuti sa Kanya, kayo nga na mga masasamang tao, alam nyo pa rin kung paano sumagot ng kahilingan ng inyong mga anak. How much more your perfect Father in heaven? So again, dito makikita natin kung paanong iniangkla ng Panginoong Hesus ang kanyang pagtuturo sa katotohanan kung sino ang Diyos. In this passage, we see the stark contrast between imperfect human parents and the perfectly good Heavenly Father's eagerness to provide good things, ultimately culminating in the gift of the Holy Spirit. Siyempre, hindi lang naman yung Holy Spirit yung kaloob ng Diyos. Lahat ng mga mabuting kaloob ay mula sa Kanya. Lahat ng mga kailangan nating bagay na mainam para makapamuhay tayo ng may katuwiran dito sa lupa bilang mga tagasunod ni Kristo ay ibibigay ng Diyos sa atin.
ipagkakaloob niya sa atin. So this passage serves as a powerful assurance of God's immense generosity and the efficacy of sincere, persistent prayer. Nakikinig talaga ang Diyos sa panalangin ng kanyang mga anak. In verse 9, Jesus uses the imagery of bread, which is the staple food for ancient Israel, to communicate to His audience the generosity of God our Father in providing for our daily needs. Sa ating mga Pilipino, our staple food is rice. Di ba? Kung dito nagturo ang Panginoong Yesus, marahil yun din ang kanyang gagamitin. Pero ang point lang is that yung bread na sumisimbolo sa provision na kailangan ng tao para mabuhay ay nagtuturo sa mga nakikinig, sa mga tagapakinig ng Panginoong Yesus na ang Diyos ang nagpo-provide ng pang-araw-araw nating pangangailangan, and that the Lord will not fail in providing for our daily needs. Ano man yan. If an earthly father knows how to provide for the needs of his earthly family, how much more our Heavenly Father? Ang isang tatay dito sa lupa, gagawin niya ang lahat, matugunan lang ang pangangailangan ng kanyang pamilya. Pero ang layo ng comparison kung tutuusin sa ating perpektong Ama sa Langit. Kung pwede na nating asahan ang ating mga magulang dito sa lupa to provide for our needs, kahit gaano sila ka-imperfect, kahit gaano sila kasama, sabi ni Jesus, how much more ang ating tunay na Ama sa Langit? How much more ang totoong tatay natin sa kalangitan na perpekto at mabuti? Even a human father has a sense of duty to provide good things to his children. Jesus calls them evil to highlight the reality that if an evil earthly father knows how to give good gifts, how much more our perfect Father in heaven. Sabi po ng isang commentary, in Jewish culture, snakes were often associated with danger and deceit, as seen in Genesis 3 with the serpent in the Garden of Eden. This imagery reinforces the idea that God, as a loving Father, would not give something harmful when His children asked for something good. Hindi ka bibigyan ng Diyos ng isang bagay na alam niyang makakasama sa'yo. Kahit pa in your thinking, hindi. Madalas ganun tayo, hindi ba? Akala natin yung isang bagay, yun yung mabuti para sa atin. But God, being our Father, He knows what is best for His children. So ano man yung maging itsura ng kanyang sagot sa ating mga panalangin, makakaasa tayo na yon ang mabuti para sa atin. Magtiwala lamang tayo sa Kanya. The rhetorical question, pagpapatuloy po ng itong commentary, the rhetorical question emphasizes God's reliability and the assurance that He will provide for His children's needs, aligning with the broader biblical theme of God's faithfulness and care as seen in passages like Psalm 84:11 and James 1:17. Ipinapakita kasi ng mga passage na yon na ang Diyos ang pinagmumulan ng lahat ng mabuting kaloob. Sa Diyos nagmumula ang lahat ng mabuting bagay. Kahit paminsan ang akala natin, paano naging mabuti yun? But then again, babalik na naman tayo sa tamang pagkakilala sa Diyos.
So we can be confident that God will only give what is good and beneficial to His children. Yan po yung assurance natin, mga kapatid. Yan po yung ating pag-asa. Kaya hindi tayo natatakot na lumapit sa Diyos at humiling sa Kanya ng mga bagay. And if the Lord sees it as something that will accomplish His purpose, ibibigay naman niya ng Panginoon. Lalo na kung yan ay magagamit para mas lalo kang maging mabuting Kristiyano at para mas lalong mapalawig pa ang kanyang gawain dito sa lupa. Now, in Luke chapter 11 verse 13, meron pong parallel passage itong ating pinag-aaralan. Sabi po ng Luke 11:13, "If you then who are evil know how to give good gifts to your children, how much more will the Heavenly Father give the Holy Spirit to those who ask Him?" So in Luke, yung version ni Luke ng pagtuturo na to ng Panginoong Hesus, in-emphasize naman ni Lucas na yon ang ibig sabihin ni Jesus. Na yung mabuting bagay na yon, yung mabuting kaloob na yon, ay walang iba kundi ang banal na Espiritu. Bakit po ganon? Kasi ang banal na Espiritu ang kinakailangan ng mga mananampalataya para makapamuhay sila ng epektibo at kalugod-lugod sa Diyos. We need the Holy Spirit to live a good Christian lives. Alam niyo po, maging si Dr. John MacArthur at ang iba pang mga theologian, nagkakasundo po sila na yan ang interpretation ng passage na yan. They interpret this passage to mean that all other spiritual blessings and guidance are encompassed within the supreme gift of the Holy Spirit, who is essential for Christian life, sanctification, and effective prayer. So lahat ng iba pang mga kaloob ng Diyos, lahat ng iba pang mga regalo ng Diyos sa kanyang mga anak ay nag-flow sa pangunahing kaloob, which is the Holy Spirit. So the greatest generosity described is God's willingness to grant the ultimate gift, His own Spirit, leading to salvation, forgiveness of sins, and all necessary grace for life and godliness. So hindi tayo hahayaan ng Diyos na ipamuhay ang ating pananampalataya na hindi tayo equipped to live our Christian life. Di ba? Ipagkakaloob ng Diyos ang lahat ng ating pangangailangan. So His own Spirit leading to salvation, forgiveness of sins, and all the necessary grace for life and godliness. This generosity is not about worldly wealth, but spiritual sustenance and eternal life. Let me close. Prayer is God's appointed means for us to receive our needs and much more. For those who receive Jesus, every one of them who ask, receive good things from His Father. Lahat ng humihiling sa Diyos ay makatatanggap ng mga mabuting bagay mula sa ating Ama sa langit. So prayer is an act of submission, obedience, and alignment with God's will rather than a means of giving God new information or directing His actions. Ito mga kapatid, when you pray to God, hindi nyo po kailangan bigyan siya ng instruction. Diba? Madalas yung ating mga prayer, hindi na panalangin eh. Nag-uutos na tayo, nagbibigay na tayo ng instruction sa Diyos. The Lord knows everything. So pastor, paano ako mananalangin? Just say what you need.
Without going into detail. Because alam ng Diyos ang lahat. Kasi kapag ganun, mas nagiging malalim at mas nagiging makabuluhan at mas nagiging masarap ang ating pananalangin sa Diyos. So therefore, respond to Jesus in humble obedience. Let us ask God to be glorified in our prayers and petitions. God will give us the good things not only for us to enjoy, but ultimately for His glory. Let me offer you these practical applications. Number 1, pray with boldness. Pray with boldness. We have access to a Father who is more eager to give than we are to ask. Sabi nga ni Pastor Joey, ang problema sa atin is that hindi dahil hindi sumasagot ang Diyos sa mga panalangin natin. The problem with us is hindi kasi tayo humihiling sa Kanya. We do not offer our prayers to Him. Alam mo yon, yung nagdadalawang isip ka pa na hindi yata ako karapat-dapat, hindi ako pakikinggan ng Diyos sa aking panalangin. Kasi hindi ako karapat-dapat, hindi po ganun ang tamang kaisipan pagdating sa paglapit sa ating Ama sa Langit. So let us pray with boldness. Ano pa? Pangalawa, pray with persistence. Do not lose heart. Madalas yung ating journey in prayer, talagang madaming panalangin. Mahabang mga panalangin. And it seems like yung panalangin mo hanggang sa kisame lamang ng bahay mo, parang hindi yata nakakaabot sa tenga ng Diyos. Do not lose heart. The command is to keep on asking until the answer is revealed. Siyempre, hindi naman natin ibig sabihin na parang kinukulit mo ang Diyos. Ang ibig lang sabihin niyan, manalangin ka pa ng manalangin. It's for our own benefit. And lastly, ito yung kanina ko pa binibigyan ng emphasis, trust God's character. Trust God's character. Kung tama ang pagkakilala natin sa Diyos, hindi tayo maiinip at hindi natin siya didiktahan. Kaya nga sabi ko po sa inyo, kanina ko pa inuulit-ulit because napaka-importante po nito. Kailangan tama ang pagkakilala natin sa Diyos. So that when we approach Him in prayer, ano man ang maging sagot niya sa ating dalangin, alam natin na yon ang pinakamainam at pinakamabuti. Even when the answer is no or wait, trust that He only gives what is truly good for His children. God only give what is truly good for His children. Kahit pa ang maging sagot niya ay yes, no, or wait, lahat ng sagot na yon ay mabuti para sa atin. Tayo po'y manalangin. Amang banal, salamat po sa inyong pagtuturo ngayong umaga sa amin ng mga dakilang bagay na to patungkol po, hindi lamang sa pananalangin, pero patungkol po sa inyo, Panginoon. Kayo po'y mabuti. Kayo po ay generous. Kaya naman, grant to us, Lord, the confidence and the reverence to come to you in prayer, to always pray and offer our petition. Panginoon, dalangin po namin na kami lahat ng nandirito ay maging mga men and women of prayer. So that sa aming journey in our Christian life, mas lalo namin malaman, madiscern ang iyong kalooban. And so that we would be empowered to live the Christian life according to your will, according to your design. All for the glory of your name and for the good of your people. In Christ's name we pray. Amen and amen.